guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano kayo makakuha ng SSS Affidavit of Undertaking form online at paano ang tamang pag-fill out nito. Itong form na ito is pwede nyong magamit para sa inyong SSS sickness or maternity benefit claim. Ngayon guys, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Ngayon guys, sa cellphone nyo, open nyo lang yung Google search. Dito sa may search, click nyo lang yan. I-search nyo lang yung SSS, Affidavit of Undertaking. So, lalabas na dyan guys yung SSS Affidavit of Undertaking. Click nyo lang yan. Then, makikita nyo na agad yung form. Ito na yon. And then, naka-PDF siya. So, click lang natin yan para ma-download. Ayan, downloaded na. So, open na lang natin siya. Then, click nyo yung WPS kung yan yung office nyo sa inyong cellphone. Ayan, so open natin yan. Ayan guys, ito na yung form. So dito, after nyo ito ma-download, ipaprint nyo na ito. Then after nyo mapaprint, of course, mag-fill out na kayo. So dito guys, sa Affidavit of Undertaking, kailangan lamang na gumamit lamang kayo ng black ballpen. So hindi pwede yung color blue na ballpen. Then, of course, bawal din yung erasures dito. Pag once na may erasures, so maging conflict yan pag file nyo ng benefits kay SSS. Kung halimbawa may erasures kayo, so ulitin nyo na lang, magpa-print na lang kayo ulit at fill out ulit. So, bawal na bawal yung may erasures. Ngayon, mag-fill out na tayo. So, dito, lagay nyo lang yung kompletong pangalan ninyo. Ayan, kompletong pangalan. Then, of legal age. So, lagay nyo dito yung edad ninyo. Then, with address at, ilagay nyo yung kompletong address ninyo. Dito sa address nyo guys, okay lang na magkaiba yung address na nakalagay dyan is iba sa address sa SSS account ninyo. So, sundin nyo na lang kung ano yung nasa ID. Sundin nyo na lang yung nasa ID na address ninyo. Then, next is, dito sa number 1 ay, ilagay nyo ulit yung kompletong pangalan ninyo. And then, with SSS number, so lagay nyo yung SSS number nyo dito. Next, dito tayo sa number 2. I was an employee of. Lagay nyo dito yung kompleto ng kumpanya ninyo, kung saan kayo last na nag-awol or bago kayo nagkasakit or nanganak. Ayan. So, dito sa kompletong pangalan guys, wag din kayo magkamali dahil naka-base din si SSS kung ano yung nakalagay na company name sa employment history ninyo. Kung kaya guys, bago kayo fill out dito, check nyo muna kung anong kompletong kumpanya, pangalan ng kumpanya na nakalagay sa SSS account niyo. So, under member information, makikita nyo doon yung employment history ninyo. Then, makikita ninyo doon ang sakto or tamang pangalan ng kumpanya ninyo. Then, yun yung ilagay nyo dito. Dito naman sa business address, kung ano yung address ng kumpanya ninyo, kompletong address yung ilalagay nyo dito. Dito naman sa from, dito ilagay nyo yung kompletong month, date, at saka year kung kailan kayo nag-umpisa na magtrabaho doon. Kung kailan kayo nag-umpisang magtrabaho doon sa kumpanyang yon at kung kailan kayo na-separate. So, lagay nyo dito. Then, take note dito guys, was separated on. So, kung ano din yung record na nakalagay sa SSS account ninyo, kung kailan kayo huling na-separate sa kumpanyang yun, is dapat match dito sa date na nailagay ninyo.
Again, kung ano yung nakalagay na record nyo sa SSS account niyo, dapat match yan dito sa nalagay nyong date. Ayan. Dahil guys, pag once na hindi yan mag-match doon sa SSS record niyo is ma-decline yung benefits na makukuha ninyo. Next, number 3 is that I cannot secure a certificate of separation and non-advance payment of my sickness or maternity benefit due to the reasons or stated below. Dito, mamili kayo kung ano bang klaseng dahilan kung bakit hindi kayo makakuha sa dati nyong kumpanya ng certificate of separation at saka yung non-advance payment. But guys, pag once naman na kaya nyong kumuha ng certificate of separation at saka ng non-advance payment sa dati nyong kumpanya, so hindi nyo na kailangan itong form. Pumunta lamang kayo sa dati nyong kumpanya, manghingi lamang kayo ng certificate of separation at saka yung non-advance payment, so hindi nyo na kailangan itong form na ito para maklaim yung benefits ninyo. Pero if ever naman na hindi na kayo makakuha ng certificate of separation or non-advance payment galing sa dati nyong kumpanya, is pwede kayong gumamit ng ganitong form. So, dito mamili kayo kung bakit nga ba hindi na kayo pwedeng makakuha ng mga ito. So, ito yung mga reasons na pwede ninyong mapagpilian kung halimbawa the company is on strike na, or I have a pending labor case with the company, or company has ceased operation, so nag-stop na ng operation yung kumpanya ninyo, or I was separated from the company due to absence without official leave. So dito sa AWOL, ito yung mga hindi na pumapasok after manganak, so hindi na sila makakuha ng certificate of separation at saka non-advance payment sa dati nilang employer or kumpanya dahil of course nahihiya na rin silang kumuha ng mga ito dahil nga sila ay AWOL. So, kadalasan naman dito sa AWOL guys, ito talaga yung ginagamit kahit anong reasons man yan. Mas mabilis na lang din kung ang gamitin ninyo or yung pipiliin ninyo is itong AWOL. Then, next reasons is with strained relations with my employer. So, mas maganda pa rin na ang gamitin nyo is AWOL. Then, ibang reasons naman, so pwede nyong i-specify dito. Halimbawa, kayo ay nagkasakit after manganak or hindi nyo na kaya. So, pwede nyong i-specify kung anong reasons. But kadalasan naman guys, is ang ginagamit is AWOL na para wala nang maraming reasons or katanungan or ano paman is mas magandang piliin nyo na lang yung AWOL. So, dito, pag ito yung pinili ninyo, lagyan nyo lang ng check yung gitna nitong bracket. Ayan. And dito sa number 4 at 5 and 6, so basahin nyo yan. So, dapat lamang is katotohanan yung mga nilagay nyong mga information dito. Next is the date. So, dito sa date guys, kung kailan naman kayo magpa-notaryo, so yan yung date na ilagay ninyo at kung place kung saan. Then, dito sa affiant, so lagay nyo dito yung kompletong pangalan ninyo at sa ibabaw ay yung signature ninyo. Then, after nyo to ma-fill out guys, so double check nyo yung lahat ng information na fill out ninyo kung tama ba yung mga nalagay ninyo. Again, check your SSS account under member information, then employment history. I-check nyo kung match ba yung mga fill out nyo dito sa SSS account ninyo. Then, if na-confirm ninyo na triple check ninyo na tama naman lahat, so pwede na kayong pumunta sa mga law office na malapit sa inyo. Then, pagpunta nyo sa law office guys, magdala lang kayo ng at least one valid ID. So, kung primary ID yan, magdala lamang kayo ng one valid ID. Pag secondary ID naman yan, magdala kayo ng birth certificate ninyo. So, much better kung dala nyo is primary ID. So, dito, ang mag-fill out na ng mga yan is yung taga-law office. So, hindi kayo ang mag-fill out nyan. Then, maghanda lamang kayo ng
150 pesos to 300 pesos dahil nakadepende din sa law office kung magkano ang magpanotaryo. So, sa amin dito guys is 300 pesos kung kaya much better na magdala kayo ng extra na up to 300 pesos dahil nga is iba-iba yung rate ng bawat law office kung magkano yung pagpanotaryo. Then guys, after nyo magpa-notaryo, so of course, pwede nyo nang magamit itong form para makapag-file na kayo ng SSS sickness or maternity benefit claim. So, ganun lang guys ang tamang pag-fill out nito at kung paano nyo ito makuha o ma-download online. So, ganun lang guys. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!